Sa kinatatayuan ko ngayon sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, halos hindi ko na masabi kung nasa Pilipinas ba ako o sa ibang bansa. Puno ang paliparan ng mga dayuhan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At sa gitna ng lahat, kapansin-pansin ang napakaraming babaeng dayuhan. May mga kwento pa ngang dahil sa kakulangan ng mga lalaki sa kanilang bansa. Ilang buwan pa lang ay nagbubuk na sila ng flight papuntang Pilipinas para makapag-asawa ng Pilipino. Ang bida natin sa araw na ito ay isa sa mga dumating dito upang tutulan ang ganoong klaseng kasal. Ngunit nang makatapak na siya sa lupain ng Pilipinas, biglang nagbago ng 180 degrees ang kanyang pananaw. Ito ang kuwento ng babaeng dating nagsasabing, hinding-hindi sa pagpapakasal sa isang Pilipino. Ngunit sa huli, ay nanatili sa bansang ito. Ating pakinggan. Magandang araw. Ako si Katrina Kovalenko. Isang 30 taong gulang na babae mula sa Minsk, Belarus, at nagtatrabaho bilang isang bank manager. Sabi ng marami, ako raw ay isang taong praktikal at makatotohanan. Hindi naman sila nagkakamali. 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking ama, at mula noon, ako na ang nag-alaga sa aking sakiting ina at nakababatang kapatid. Kaya naman, sa halip na mga pangarap, pinili ko ang responsibilidad. Sa halip na pakikipagsapalaran, pinili ko ang katatagan. Lahat ng desisyon sa aking buhay ay palaging para sa aking pamilya. At ang susunod kong ikukuwento ay ang pangyayaring tuluyang nagpabago sa aking buhay. Sana'y pakinggan ninyo hanggang sa huli. Ang taglamig sa Minsk ay palaging napakahaba. Isang hapon, habang tinatapos ko ang aking trabaho sa bangko at pinagmamasdan ng snow na nahuhulog sa labas ng bintana, biglang tumunog ang video call sa aking computer. Ang maliwanag ng ngiti ng aking kapatid na si Alina ay palaging nagpapasaya sa akin. Ngunit ngayon, tila mas nagniningning ang kanyang ngiti kaysa dati. Ate, may sasabihin akong napakahalaga! Sigaw ni Alina mula sa kabilang panig ng screen. Ngumiti ako habang humihigop ng kape. Ano iyon? Mukhang ang saya-saya mo. Na-promote ka ba? Sa screen, sandaling natahimik si Alina at huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nagpasya na kaming magpakasal ni Paulo. Sa sandaling iyon, nadulas ang tasa ng kape mula sa aking kamay at natapon sa lamesa. Nagmamadali kong pinunasan ito ng tissue habang hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Kasal? Hindi ba't 8 buwan pa lang kayong magkakilala? Ang mga mata ni Alina ay tila determinado. Ate, alam ko. Alam kong mabilis. Pero si Paulo ang pinakamabait at pinakaseryosong lalaking nakilala ko. At ang pamilya niya, tinuturing akong parang tunay na anak. Naging komplikado ang isip ko. 3 taon na ang nakalipas mula nang umalis ang kapatid ko papuntang Pilipinas bilang isang exchange student. Pumayag lang ako nang sinabi niyang doon na siya magtatapos at magtatrabaho. Nang marinig kong may kasintahan na siya, inisip ko lang na bata pa siya at nag-aaral pa lang magmahal. Ngunit ngayon, kasal? Masyadong biglaan. Hindi ba't masyadong padalos-dalos yan? Gaano mo ba siya kakilala? Magkaiba ang kultura natin sa Pilipinas. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alina. Ate, iniisip mo pa rin ba akong bata? Napakabuti ng pamilya ni Paulo. Nirerespeto nila ako ng buong puso at tinutulungan pa nila akong matuto ng Tagalog. Sa totoo lang, mas pampamilya at responsable sila kumpara sa mga lalaki sa Belarus. Biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng kaibigan kong si Masha. 2 taon na ang nakalipas, ikinasal si Masha sa isang Italyano na nakilala niya sa isang international marriage website. Noong una, parang isang panaginip. Isang masayang balita na magsisimula siya ng bagong buhay sa isang mayamang bansa sa Europa. Ngunit 6 na buwan matapos ang kasal, bumalik siyang ibang-iba ang itsura, sinasaktan daw siya ng kanyang asawa at tinatrato siyang parang isang magandang palamuti na dinala mula sa silangang Europa. Ngayon, si Masha ay dumaranas ng depresyon at patuloy na nagpapagamot sa isang psychiatrist. Alina, naikwento ko sa iyo ang nangyari kay Masha.
'di ba? Naaalala mo ba kung gaano siya nagdusa? Ang international marriage ay mas delikado kaysa sa inaakala mo na pabuntong hininga ang kapatid ko. Ate, hindi naman lahat ng international marriage ay katulad ng kay Masha. Masamang tao lang talaga yung lalaki. Iba si Paolo at saka maraming babaeng taga-Belarus ang masayang namumuhay sa Pilipinas. Lalo lang lumaki ang kaba sa aking dibdib. Sa Belarus, kulang na kulang ang bilang ng mga lalaki para sa mga babaeng nasa tamang edad na para mag-asawa. Maraming lalaki ang nangingibang bansa para magtrabaho at marami sa mga natitira ay may problema sa alak at kawalan ng trabaho. Sa ganitong sitwasyon, kaming mga babae mula sa silangang Europa ay madalas na tinitingnan bilang mga produkto sa international marriage market. Alina, pakiusap, pag-isipan mo pa. Ang kasal ay isang malaking desisyon na babago sa buong buhay mo. Kung talagang mabuting tao ba si Paulo, kung kaya mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Nakita ko ang mga luha sa mata ni Alina. Akala ko maiintindihan mo ako, ate. Palagi mo namang sinusuportahan ang mga desisyon ko. Bakit ngayon, hinahadlangan mo ang kaligayahan ko? Naging mainit ang usapan. At mas tumalim ang aming mga salita. Para sa akin, inaalala ko lang ang kaligayahan ng kapatid ko, ngunit para kay Alina, nararamdaman niyang sinusubukan kong kontrolin ang kanyang buhay. Alina, hindi kita sinusubukang kontrolin. Nag-aalala lang ako. Nakita mo naman kung gaano karaming kababaihan sa ating bansa ang umaalis para sa mas magandang buhay. Pero umuuwing sugatan. Ate, iba ang sitwasyon. Hindi ganoong tao si Paulo. Bakit hindi mo ako mapagkatiwalaan? Sa gitna ng mainit na pagtatalo, pinatay ni Alina ang tawag habang umiiyak. Napabuntong hininga ako at napahawak sa aking ulo. Iyon na ba ang pinakamagandang paraan na magagawa ko? Ang kapatid ko ang palaging sandigan ko. At siya ang pinakamahalagang taong dapat kong protektahan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, nakarinig ako ng sigaw mula sa kwarto ng aking ina. Tumatakbo akong pumasok at nakita ko siyang nakahandusay sa sahig, hawak ang kanyang dibdib, inatake sa puso. Ang oras na iyon, mula sa pagtawag ng ambulansya hanggang sa pagdating sa ospital, ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na sandali sa buhay ko. Mabuti na lang. Naging stable ang kondisyon niya pagdating sa ospital. Sa puting silid, ang itsura ng aking ina na may oxygen mask ay dumurog sa aking puso. Sa loob ng 10 taon mula nang mamatay si Papa, kami ni Alina ay nabuhay para kay Mama. Isinuko ko ang pangarap kong mag-aral sa universidad at nagtrabaho sa bangko. At nagtrabaho ako araw at gabi para sa pag-aaral ni Alina. Nang lumabas ang nurse at kami na lang dalawa ang natira, mahinang nagsalita si Mama. Narinig ko kayong dalawa na nag-aaway. Sobrang sumakit ang dibdib ko. Nagulat ako. Mama, kasalanan ko po. Ako ang dahilan kung bakit kayo nagkaganyan. Dahan-dahang umiling si Mama. Hindi, kasalanan ko. Masyado akong naging pabigat sa inyo, lalo na sayo. Ipinasa ko sayo ang responsibilidad ng pagiging panganay. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Mama, huwag po ninyong sabihin yan. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilya natin. Hinawakan ng mahigpit ng nanay ko ang aking kamay. Katrina, narinig ko rin ang tungkol sa kasal ni Alina. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala. Pero minsan, mas mabuting ikaw mismo ang tumingin at humusga. Napaisip ako ng malalim sa sinabi ni Mama. Baka ang pagmamahal at pagnanais kong protektahan ang kapatid ko ay siya pang humahadlang sa kanyang kaligayahan. At sa mga narinig ko lang sa telepono, napakalayong bansa ng Pilipinas para husgahan. Baka kailangan ko ngang personal na pumunta. Medyo nagliwanag ang mga mata ni Mama. Magandang ideya yan. Palagi ka nang nagsasakripisyo para sa amin dito. Sa pagkakataong ito, bakit hindi mo subukan ang isang bagong karanasan para sa kapatid mo at para na rin sa sarili mo? Pagkatapos ng 2 araw pa sa ospital, naging stable na ang kondisyon ni Mama. Iniuwi ko siya at sinimulan ang pag-aalaga. Nag-apply ako ng leave sa bangko.
Ang kasamahan kong si Marina, ang nangakong mag-aalaga sa kanya habang wala ako. Sa loob ng 12 taon, ito ang unang beses na lalayo ako sa aking pamilya. Gabi bago ang flight ko papuntang Pilipinas, nagpadala ako ng maikling mensahe kay Alina. Malapit na akong dumating sa NAIA. Pasensya na sa mga nasabi ko. Agad siyang sumagot na puno ng tuwa. Ngunit hindi pa rin ako mapakali. Ang pinakakinatatakutan ko ay kung niloloko lang ang kapatid ko, paano ko siya ililigtas? At kung totoo ngang masaya sila, kailangan kong aminin na napakakitid ng pananaw ko sa mundo. Sumakay ako ng eroplano na may halong kaba at misyon na iligtas ang aking kapatid. At may kaunting kuryosidad para sa isang bagong mundo. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagliit ng Minsk mula sa bintana, naramdaman kong baka ang biyaheng ito ay may ituturo hindi lang para sa kapatid ko, kundi para na rin sa akin. Pagkatapos ng 12 oras na mahabang biyahe, sa wakas ay nakatapak ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna ng mga dipamilyar na karatula at abalang mga tao, huminga ako ng malalim. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na paglalakbay. Ang NAIA ay mas malawak at mas magulo kaysa sa inaasahan ko. Kahit pagod sa mahabang biyahe, hindi ko maiwasang humanga sa enerhiya ng lugar kahit na medyo magulo ang sistema kumpara sa inaasahan ko. Sa immigration, nagtanong ang officer ng ilang simpleng tanong sa Ingles. At ang buong proseso ay naging mabilis naman. Ibang mundo nga talaga. Bulong ko sa sarili habang hinahanap ang sakayan papunta sa syudad. Hindi ako masusundo ni Alina dahil may mahalaga raw siyang meeting. Sa halip, nagbigay siya ng detalyadong direksyon at tinuruan ako kung paano bumili ng beep card. Noong una, nagduda ako sa paliwanag niyang magagamit ito sa lahat ng pampublikong sasakyan. Habang nakasakay sa bus papunta sa istasyon ng tren sa gitna ng Maynila, ang mga tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting sumisira sa aking mga inaasahan. Ang mga nagtataasang gusali na dikit-dikit sa skyline ng syudad, ang mga luntiang parke sa pagitan nito, at ang sikat ng araw na kumikinang sa tubig ng Ilog Pasig. Lahat ay mukhang moderno at sopistikado. Pagdating sa istasyon ng tren at paglipat sa MRT, isa na namang sorpresa. Lahat ng anunsyo ay may salin sa Ingles kasama ng Filipino. Ang mga digital information system sa iba't ibang bahagi ng istasyon ay nagpapakita ng real-time na oras ng pagdating ng susunod na tren. Isang tanawin na hindi ko maiisip sa Minsk. Sumakay ako sa MRT papuntang Makati, kung saan nakatira si Alina. Tapos na ang rush hour kaya medyo maluwag, ngunit marami pa ring tao na tahimik na nakaupo habang nakatutok sa kanilang mga smartphone. Ang atmosfera kung saan tila nirerespeto ng lahat ang espasyo ng isa't isa ay kakaiba, ngunit komportable. At doon nangyari. Sa isang istasyon, isang lasing na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang umupo sa harap ko. Ang matapang na amoy ng alak ay tumama sa aking ilong, at ang kanyang malagkit na tingin ay nakatuon sa akin. Bigla siyang nagsalita sa pautal-utal na Ingles. "Hey foreigner, where you from? Russia? Ukraine?" Itinago ko ang aking pagkairita at maikling sumagot, "Belarus." Gusto kong iwasan ang pakikipag-usap. Ngunit patuloy siyang nagsalita at unti-unting lumapit. Belarus. Famous for beautiful women, yes? You are very beautiful. What are you doing in the Philippines? You have boyfriend? Naramdaman ko ang takot. Sa isang dayuhang bansa, hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang ibang mga pasahero ay tila napansin ang nangyayari at nagpakita ng pagkairita, ngunit walang direktang nakialam. Sinubukan kong lumipat ng upuan, ngunit hinawakan niya ang aking braso. "Where you going? Let's talk." "One drink?" Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng bagon, isang lalaking nakauniporme. Nagulat ako dahil hindi ako humingi ng tulong, ngunit tila napansin niya ang sitwasyon. "Sir, nakakaabala na po kayo sa ibang pasahero. Maaari po bang bumalik kayo sa upuan ninyo?" Mariin, ngunit magalang na sabi ng pulis. Lalo pang nagalit ang lasing. "Ano ba? Nakikipag-usap lang ako sa kaibigan kong dayuhan." Nang lumala ang sitwasyon, mabilis na nag-report ang pulis sa kanyang radyo. At sa aking pagkamangha, pagdating sa susunod na istasyon,
May dalawa ng pulis na naghihintay sa platform. Napakabilis. Bulong ko sa sarili. Isang pulis ang mahinahong lumapit sa lasing at inayos ang sitwasyon. Siya ay matangkad, may maayos na itsura, at kalmado ang boses. Nang magpatuloy sa pagrereklamo ang lasing, kinontrol niya ang sitwasyon nang hindi gumagamit ng dahas. Sir, lasing na po kayo. Ihahatid na lang namin kayo sa inyo para makaiwas sa gulo. Habang inaalalayan ng kasama niya ang lasing, lumapit siya sa akin at nagsalita sa matatas na Ingles. Are you okay, ma'am? Nasaktan po ba kayo? Umiling ako. Okay lang ako. Salamat. Nagulat lang ako sa bilis ng pagresponde ninyo. Paano? Ngumiti siya. May mga CCTV camera po sa loob ng tren na mino-monitor ng aming control center. May sistema kami para agad na rumesponde sa mga ganitong sitwasyon. Ang pangalan pala niya ay Miguel. Tinanong niya kung saan ako papunta at sinabing ihahatid niya ako para masigurong ligtas akong makakarating. Noong una ay tatanggi sana ako, ngunit dahil sa pag-aalalang maligaw sa isang di pamilyar na lungsod. Pagbaba namin ng tren, ipinaliwanag ni Miguel ang ilang simpleng kultura at kaugalian sa Pilipinas. Ang kanyang mahinahong pananalita at maalalahaning kilos ay unti-unting nagpakalma sa akin. Sabi niyo po galing kayo sa Belarus? Taga Minsk po ba kayo? Tanong ni Miguel. Oo. Paano mo nalaman? Gulat kong tanong. Tumawa siya at sumagot. Kasi po, yung kaibigan kong si Paulo ay malapit ng ikasal sa isang babaeng taga Belarus. Nabanggit niya na taga Minsk daw ang kanyang mapapangasawa. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Si Alina ba ang tinutukoy mo? Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Opo, paano niyo po nalaman? Kayo po ba ang ate niya? Nabanggit ni Paulo na darating daw ang ate ni Alina ngayon. Ang liit nga naman ng mundo, hindi ako makapaniwala sa pagkakataon. Si Miguel pala ang matalik na kaibigan ni Paulo at plano ni Alina na ipakilala ako sa kanila ngayong gabi. Tadhana ba ito o simpleng nagkataon lang? Sa tulong ni Miguel, nakarating ako sa apartment ni Alina. Nakauwi na pala siya. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit at nang marinig niya ang tungkol sa pagkikita namin ni Miguel, hindi siya makapaniwala. We, ate, paano nangyari yun? Ipakikilala pa lang sana kita sa kanya. Naunahan mo pa ako. Puno ng tuwa at gulat ang boses ni Alina. Ilang sandali pa, dumating si Paulo. Mas bata siya at mas mukhang mabait kaysa sa inaasahan ko. Magalang siyang yumuko at kinamayan ako. Sa kanyang tapat na ngiti, unti-unting nawala ang aking pag-aalinlangan. Tita Katrina, it's an honor to finally meet you. Palagi po kayong kinukwento ni Alina. Ginagamit ang tita bilang tanda ng paggalang. Nagyayaya po ang mga magulang ko na maghapunan tayo ngayong gabi. Okay lang po ba? Nag-alinlangan ako ng kaunti, ngunit pumayag din. Dahil nandito na rin lang ako, bahagi ng layunin ko ang makilala ang pamilya ni Paulo. Ang pamilya ni Paulo ay nakatira sa isang malaking bahay sa isang subdivision sa Makati. Pagbukas pa lang ng pinto, isang mainit na pagbati at masarap na amoy ng pagkain ang sumalubong sa akin. Ang ina ni Paulo ay napakabait kay Alina, na parang tunay na anak, at nagpakita rin sa akin ng taus-pusong pag-aasikaso. Ang hapagkainan ay puno ng iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Unang beses kong makakita ng mga pagkaing ito, ngunit habang tinitikman ko ang bawat isa, nahumaling ako sa bagong mundo ng lasa, lalo na ang adobo, na niluto mismo ng ina ni Paulo. Sa kalagitnaan ng hapunan, maingat na nagsalita ang ama ni Paulo. Katrina, alam naming nag-aalala ka sa pagpunta mo rito. Pero gusto naming malaman mo na itinuturing naming tunay na pamilya si Alina at si Paulo, responsable siyang anak, kaya sana'y pagkatiwalaan mo siya. Sa mga salitang iyon, sandali kong ibinaba ang aking kutsara at tiningnan ang kanilang mga mukha isa-isa. Walang pagkukunwari. Ramdam ko ang kanilang sinseridad. Ang mga duda sa isang sulok ng aking puso ay unti-unting natutunaw. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa isang parke malapit sa kanila. Lampas 10:00 na ng gabi
Ngunit marami pa ring tao sa parke na nag-ehersisyo o nagkukuwentuhan. Ang nakakuha ng pansin ko ay ang mga babaeng mag-isang naglalakad sa ganoong oras. Sa Belarus, delikado para sa isang babae na mag-isang maglakad sa ganitong oras, sabi ko. Tumango si Paulo. Hindi rin perpekto ang Pilipinas, pero sa pangkalahatan, ligtas naman dito. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad, lalo akong nalito. Ibang-iba ito sa lugar na inaasahan ko. Mahusay na pampublikong transportasyon, malinis na mga kalye, ligtas na kapaligiran. At higit sa lahat, si Paulo at ang kanyang pamilya na tunay na nagmamahal kay Alina. Ngunit may isang tanong pa ring natitira. Ang isiping kailangan kong iwan ang kapatid ko sa dayuhang bansang ito habang buhay ay nagdulot ng kirot sa puso ko. Ang aming ina sa Belarus, ang aming tinubuang bayan, at lahat ng alaala namin ni Alina. Hindi madaling desisyon na iwanan ang lahat ng iyon para sa isang bagong buhay. Pauwi sa hotel, sinamahan ako ni Miguel na katatapos lang sa kanyang duty. Para kaming matagal ng magkaibigan kung mag-usap. Mukhang nagustuhan niyo ang Pilipinas, hindi tulad ng una ninyong inaasahan? Tanong niya. Sumagot ako ng tapat. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi pa rin ako tuluyang mapalagay. Ngumiti si Miguel na tila naiintindihan ako. Natural lang po yan. Nag-aalala po kayo sa pamilya niyo. Hayaan niyo po. Sa mga susunod na araw, ililibot ko kayo sa Maynila para mas makilala niyo pa ang Pilipinas. Sa lobby ng hotel, habang nagpapaalam kami, pinag-isipan kong mabuti ang mga nangyari sa buong araw. Ang Pilipinas ay malinaw na ibang lugar sa mundong alam ko, at hindi ko pa alam kung paano babaguhin ng ilang araw dito ang buhay ko at ni Alina. Lumipas ang 1 linggo mula nang dumating ako sa Pilipinas, at unti-unti na akong nasasanay sa ritmo ng buhay dito. Sa apartment ni Alina ako tumuloy, at nasaksihan ko ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, ang kapatid kong papasok sa trabaho ay puno ng sigla at tiwala sa sarili. Nakakagulat din ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanyang mga kasamahan sa telepono gamit ang Tagalog at Ingles. Wala na ang dati kong kilalang mahiyain at tahimik na kapatid. Dito, siya ay naging isang ganap na bagong tao. Ate, sabi ni Kuya Miguel, ililibot ka raw niya sa Intramuros ngayon. Tumawag siya kahapon, sabi ni Alina, habang nag-aalmusal kami. Nang marinig ko ang pangalan ni Miguel, kakaibang kaba ang naramdaman ko. Mula nung una kaming magkita sa tren, madalas niya kaming dinadalaw at ipinapasyal sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang kanyang matalinong pakikipag-usap at maalalahaning pag-uugali ay palaging nagpapahanga sa akin. Bilang isang pulis, malakas ang kanyang responsibilidad. Ngunit mayroon din siyang magaan na pagpapatawa nang dumating si Miguel sa takdang oras. Handa na ako, dahil araw niya ng pahinga. Nakasuot siya ng maayos na kaswal na damit sa halip na kanyang uniforme. Hindi ko na malayang pinagmamasdan ko pala siya. Ngayon, ipaparamdam ko sa inyo ang kasaysayan ng Pilipinas. Nakangiting sabi ni Miguel. Ang Intramuros ay isang makalumang lugar sa gitna ng modernong Maynila. Ang mga makukulay na palamuti at mga detalyadong istrukturang gawa sa bato at kahoy ay isang kakaibang contrast sa mga nagtataasang gusali ng lungsod. Detalyadong ipinaliwanag ni Miguel ang kasaysayan ng lugar at ang panahon ng mga Espanyol. Dito nakatayo ang Maynila noong unang panahon. Dito nakatago ang makulay ngunit malungkot na kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang paliwanag ay hindi tulad ng isang simpleng tour guide. Puno ito ng pagmamahal at malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang pinagmamasdan siya, napaisip ako, gaano ko nga ba kakilala ang kasaysayan ng aming Belarus? Baka sa sobrang pagtuon ko sa mga praktikal na problema para mabuhay, hindi ko man lang lubusang nalaman ang mayamang kultura at kasaysayan ng sarili kong bansa. Para sa tanghalian, sumubok kami ng tsaa at kakanin sa isang tradisyonal na kainan. Sa gitna ng mabangong amoy ng tsaa, lumalim ang aming pag-uusap. Ano po ang trabaho ninyo sa Belarus, Katrina? Tanong ni Miguel. Bank manager ako sa Personal Loans Department. Sagot ko. Mukhang mahalagang posisyon yan. Gusto niyo po ba ang trabaho niyo? Sa tanong na iyon, sandali akong napaisip.
Gusto ko ba ang trabaho ko? Napagtanto ko na hindi ko pa naitanong iyon sa sarili ko. Pagkamatay ni Papa, napilitan akong magtrabaho para suportahan ang pamilya at ginawa ko lang iyon dahil sa responsibilidad. Sa totoo lang, hindi ko masasabing gusto ko. Mas tamang sabihing, trabaho lang iyon na kailangan kong gawin, tapat kong sagot. Naging mas maunawain ang tingin ni Miguel. Ano po ba ang orihinal ninyong pangarap? Gusto kong maging doktor. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi iyon. Nag-aaral ako para sa medisina bago namatay si Papa. Pero iba ang naging takbo ng buhay. Sa sandaling iyon, ang mga emosyon na matagal ko nang kinimkim ay bumuhos. Hindi ako kailanman nabuhay para sa sarili kong pangarap. Palaging desisyon para sa pamilya, sakripisyo para sa iba. Iyon ang buong buhay ko. Sa bus papunta sa susunod naming destinasyon, ikinuwento ni Miguel ang kanyang buhay. Gusto niya raw talagang maging isang manunulat, ngunit sa payo ng kanyang pamilya, naging pulis siya. Ngunit hanggang ngayon, nagsusulat pa rin siya at hindi isinusuko ang pangarap na makapaglathala ng isang nobela. Minsan, hindi natin kontrolado ang takbo ng buhay, pero hindi ibig sabihin noon, kailangan na nating tuluyang isuko ang ating mga pangarap. Tumama sa puso ko ang kanyang mga salita. Paglubog ng araw, pumunta kami sa isang rooftop bar na tanaw ang buong Maynila. Ang tanawin ng syudad na naliligo sa kulay kahel na ilaw ay nakamamangha. Sa paligid ng lugar, napakaraming padlock na nakasabit. Ano ang mga ito? Tinatawag itong love locks. Isinusulat ng mga magkasintahan ang kanilang mga pangalan dito at ikinakabit bilang simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Paliwanag ni Miguel. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang isa sa mga padlock, ang maliit na piraso ng metal na ito, na naglalaman ng pag-ibig at pangako ng ibang tao, ay tila nakakainggit. Sa buhay ko, walang oras o puwang para sa pag-ibig. Palaging nauuna ang mga praktikal na problema at ang mga emosyon ay isang luho. Ano po ang plano ninyo pagbalik ninyo sa Belarus? Ang tanong ni Miguel ay pumutol sa aking pag-iisip. Pagbalik ko, naputol ang sasabihin ko. Pagbalik ko, ano ang magbabago? Babalik ako sa bangkong iyon, sa nakakasakal na araw-araw na routine. Walang magbabago. Siguro, babalik lang ako sa dati kong buhay. Mula sa rooftop, dumaan kami sa isang kalapit na coffee shop. Habang nakaupo kami at umiinom ng kape, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Miguel. Katrina, sa totoo lang, mula noong una kitang makita, may naramdaman na akong kakaiba para sa'yo. Dahil sa hindi inaasahang revelasyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy si Miguel. Narinig ko mula kay Alina kung gaano ka nagsakripisyo para sa pamilya mo. Pero minsan, mahalaga rin ang sarili mong kaligayahan. Hindi ko alam ang sasabihin kaya nanahimik na lang ako. Ang ganitong pakiramdam, ang ganitong sitwasyon, ay bago sa akin. Nang tingnan ko ang kanyang mga mata, ramdam ko ang sinseridad. Habang nag-iisip ako ng isasagot, biglang tumunog ang telepono ko. Si Marina, ang kaibigan ko sa Belarus na nag-aalaga kay Mama. Nanginginig ang kanyang boses. Katrina, lumala na naman ang kondisyon ng nanay mo. Na-ospital siya ulit, parang nanigas ang buo kong katawan. Ang balitang lumala na naman ang kalusugan ni Mama ay nagpablangko sa isip ko. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan kong umuwi agad. Sige, uuwi ako sa lalong madaling panahon. Pagkababa ng tawag, ipinaliwanag ko kay Miguel ang sitwasyon. Walang imik na hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Mainit at matatag ang kanyang pagkakahawak. Tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo. Maghanap na tayo ng plane ticket. Pabalik sa hotel, nanatili si Miguel sa tabi ko. Malaking tulong siya sa pagpapaliwanag ng sitwasyon at pag-book ng ticket. Ang kanyang kahinahunan at praktikal na tulong ang sumuporta sa akin para hindi ako panghinaan ng loob. Nang gabing iyon, sa lobby, habang nagpapaalam kami, seryosong sinabi ni Miguel, "Anuman ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kung kailangan mong bumalik dito, maghihintay ako." Sa kanyang mga salita,
Bumuhos ang aking mga luha. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kalaking ginhawa ang hatid ng isang taong nakakaintindi at walang kondisyong sumusuporta sa iyo. Pagbalik sa kwarto habang nag-iimpake, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Pag-aalala para kay mama, mga saloobin tungkol sa kasal ni Alina, at ang nararamdaman ko para kay Miguel. Habang pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila sa gabi, napagtanto ko na, sa maikling panahong ito, mas marami akong nalaman tungkol sa sarili ko at sa buhay ko. Ang karanasan dito ay unti-unti na akong binabago. Ang hangin sa Minsk ay mas malamig at mas mabigat kaysa sa Maynila. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, dumiretso ako sa ospital. Pagpasok ko sa silid, naroon si mama. Maputla at nakahiga. Ngumiti siya ng bahagya nang hawakan ko ang kanyang kamay, ngunit sa kanyang mga mata, mas malalim na pagod ang aking nabasa. Katrina, nakabalik ka na. Kumusta si Alina? Mahina niyang tanong. Okay lang po siya, mama. Huwag po kayong mag-alala. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Kinausap ko ang doktor tungkol sa kondisyon ni mama. Patuloy daw na humihina ang kanyang puso at kailangan ng espesyal na gamutan. Aminado ang doktor na may limitasyon ang sistema ng kalusugan sa Belarus. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng kama ni mama, malalim akong nag-isip ang mga tanong na iniwan ng isang linggo ko sa Pilipinas at ang mga pag-uusap namin ni Miguel ay paulit-ulit sa aking isipan. Biglang may pumasok na ideya. Baka ito na ang senyales ng tadhana, ang lumipat sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni mama at para sa sarili kong bagong buhay. Kinabukasan, medyo bumuti ang lagay ni mama at pinayagan na siyang umuwi. Sa bahay, lakas loob kong sinabi ang aking plano. Mama, may gusto po akong sabihin tungkol sa Pilipinas. Umupo ako sa tabi niya. Ibang-iba po ang Pilipinas sa inaakala ko. Ang kanilang sistema ng kalusugan ay world class. At ang lalaking nakilala ni Alina, si Paulo, ay napakabuting tao. Nagpatuloy ako habang tahimik siyang nakikinig. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang pinakamahalagang bahagi. Kung iisipin po ang kondisyon ng puso ninyo, mas maganda kung sa Pilipinas kayo magpapagamot. Iniisip ko po na lumipat tayong lahat doon. Nanlaki ang mga mata ni mama. Katrina, anong sinasabi mo? Nandito ang bahay natin, ang trabaho mo. Lahat. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, mas buo ang aking desisyon. Mama, alam ko po. Pero minsan, kailangan natin ng pagbabago. Sa Pilipinas, makakatanggap kayo ng mas magandang gamutan. At ako, maaari akong mag-apply sa isang international financial institution. Higit sa lahat, magkakasama tayo ni Alina. Sandaling natahimik si mama. Tumingin siya sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita. Hindi lang naman dahil sa pag-aalala mo sa kapatid mo kaya mo yan iniisip, di ba? Umiling ako. Hindi po. Sa totoo lang, para na rin ito sa sarili ko. Sa Pilipinas, nakita ko ang posibilidad ng isang ibang buhay. Pakiramdam ko, iyon ang lugar kung saan ako maaaring maging masaya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Mensahe mula kay Miguel. Isang mainit na pangungumusta tungkol sa kalusugan ni mama, kasama ang impormasyon na isang international financial institution sa Maynila ang naghahanap ng mga dayuhang empleyado. Sinabi niyang maaari niyang irekomenda ang aking resume. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tadhana. Ipinakita ko kay mama ang mensahe. Maaaring magkaroon ako ng bagong oportunidad. Pwede nating subukan muna, habang binabantayan ang pagpapagamot ninyo. Simula kinabukasan, nagsimula akong gumawa ng konkretong plano. Sa tulong ni Miguel at Alina, nangalap ako ng impormasyon tungkol sa sistema ng kalusugan at paninirahan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Pinag-aralan ko ng mabuti ang mga programa para sa mga international patient at mga long-stay visa. Pagkalipas ng 1 linggo, nagbago ang pananaw ni mama. Habang tinitingnan niya ang mga impormasyong nakalap ko,
Unti-unti siyang nagpakita ng interes. Sikat daw sa buong mundo ang ospital na ito sa paggamot ng sakit sa puso, bulong niya habang tinitingnan ang isang brochure. Gabi-gabi, habang umiinom ng tsaa na dala ko mula sa Pilipinas, mahaba ang aming pag-uusap. Ang kanyang pag-aalala ay hindi lang tungkol sa pag-iwan sa nakasanayang kapaligiran. Nag-aalala siyang muli kong isasakripisyo ang aking buhay para sa pamilya. Katrina, hindi mo naman isusuko ulit ang buhay mo para sa akin, di ba? Tanong niya. Sumagot ako ng buong katapatan. Iba po ngayon. Hindi ito pagsuko ng buhay, kundi pagpili ng bagong buhay. At baka, nandoon din ang taong mahalaga para sa akin. Nakita ko ang pag-unawa sa mga mata ni Mama. Yung pulis, di ba? Miguel ang pangalan niya? Namula ang mukha ko habang tumatango. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, maliwanag na ngumiti si Mama. Kung ganoon, subukan natin. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Mula nang magdesisyon kami. Naging mabilis ang lahat. Nag-resign ako sa bangko at inayos ang aming bahay. Ipinadala ko ang aking resume sa International Financial Institution na inirekomenda ni Miguel at sa aking sorpresa, nabigyan ako ng online interview. Ang aking karanasan sa Belarus at Silangang Europa ay naging mahalaga para sa kanila. Sa araw ng interview, kinakabahan akong umupo sa harap ng laptop. Kahit sa Ingles, sinikap kong iparating ang aking pag-unawa at passion para sa Pilipinas. At pagkatapos ng 2 linggo, isang magandang balita ang dumating. Tinanggap ako bilang East European Market Manager sa kanilang branch sa Maynila. Gabi bago kami lumipad, naka-video call ko si Alina. Umiiyak siya sa tuwa. Ate, hindi ako makapaniwala. Magkakasama na ulit tayo. Puno ng kaligayahan ang mukha ng kapatid ko. Oo. At ngayon, matutulungan na kita ng personal sa paghahanda ng kasal mo, sabi ko. Sa araw ng aming pag-alis, mas nangingibabaw ang pananabik para sa isang bagong simula kaysa sa lungkot ng pag-iwan sa Minsk. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Mama at habang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman kong ito na ang magiging turning point ng buhay ko. Pagdating namin sa Maynila, naghihintay sa airport sina Alina, Paolo, at si Miguel. Sa muli naming pagkikita ni Miguel, ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Tulad noong una kaming magkita, sinalubong ako ng kanyang mainit na ngiti. Agad sinimulan ang pagpapagamot kay Mama. Sa isang malaking ospital sa Maynila, mga kilalang eksperto sa puso ang humawak sa kanya. Noong una, may takot dahil sa bagong kapaligiran at wika, ngunit malaking tulong ang International Patient Support Center ng ospital na nagbigay ng Russian interpreter. Nakakagulat. Mas mabilis pang naka-adjust si Mama kaysa sa akin. Naging kaibigan niya ang ilang matatandang Pilipino at Russian na nakilala niya sa parke at sabay-sabay silang nag-eehersisyo tuwing umaga. Maging ang mga doktor ay masaya dahil mas mabilis daw bumubuti ang kanyang kondisyon kaysa sa inaasahan. Ako naman, unti-unting nasanay sa aking bagong trabaho. Kahit may mga hamon sa wika at kultura, nalagpasan ko ang mga ito sa tulong ng aking mga kasamahan at sariling pagsisikap. Lalo na sa paghawak ng mga transaksyon sa Belarus at Silangang Europa, naramdaman kong mahalaga ang aking karanasan at kaalaman. Lalong lumalim ang aming relasyon ni Miguel. Tuwing weekend, sabay naming tinutuklas ang mga nakatagong lugar sa Maynila at minsan, nagbabasa kami ng mga isinulat niyang tula. Tinuruan niya ako ng Tagalog. At tinuruan ko naman siya ng ilang salitang Ruso. Sa proseso ng pag-aaral ng aming mga kultura, lalong napalapit ang aming mga puso. 6 na buwan sa Pilipinas, ginanap ang kasal nina Alina at Paulo. Isang magandang seremonya na pinaghalong tradisyonal na kasal sa simbahan at modernong reception. Kami ni Mama ay nakaupo sa harap. Pinapanood ang masayang nobya. Si Alina, na nakasuot ng magandang puting bestida habang naglalakad sa altar, ay parang isang prinsesa sa fairy tale. Napakaganda ng kapatid mo, sabi ni Mama habang may luha sa kanyang mga mata. Nang makita ko ang malusog na itsura ni Mama, muli kong nakumpirma na tama ang aking naging desisyon. Sa pagtingin ko sa paligid ng reception, puno na ito ng mga taong itinuturing na naming bagong pamilya. Ang mga magulang ni Paulo, ang kanilang mga kaibigan, at si Miguel,
Isang bagong mundo na hindi ko inaasahan. Ilang buwan lang ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tahimik na lumapit sa akin si Miguel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at dinala ako sa hardin. Sa ilalim ng mga bituin, inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Ito. Pagbukas ko, isang magandang singsing ang laman. Hindi pa ito proposal. Isang pangako pa lang. Isang pangako na gusto kong makasama ka sa mas marami pang panahon. Mainit ang boses ni Miguel. Naiyak ako sa tuwa at hindi makapagsalita. Sa dayuhang bansang ito, nakatanggap ako ng mga regalong hindi ko inaasahan. Ang kalusugan ni Mama, ang kaligayahan ng kapatid ko, at ang sarili kong bagong buhay. At pag-ibig, habang isinusuot ko ang singsing, unang beses kong naramdaman. Ang pagpili sa sarili kong kaligayahan ay maaaring maging isang biyaya para sa buong pamilya. Hindi na lang sakripisyo ang tanging paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang lakas ng loob na hanapin ang sariling kaligayahan ay isa ring uri ng pagmamahal. Habang mahigpit na hawak ang kamay ni Miguel, sigurado na ako.